Magandang araw po mga kababayan natin na kausisero, kausisera. Dito na naman tayo, gagawa tayo ng panibagong content na sana makapagbigay sa atin ng konting kaalaman sa paano mapatibay ang bawat pamilya sa ating lipunan. Kasi maraming pamilya nasisira dahil sa maling paraan ng siguro ng mga magulang sa pagtuturo sa kanilang mga anak, at mali rin siguro ang pag-intindi ng anak sa mga payo ng magulang. Kaya minsan yung pamilya ay nagkagulo-gulo, kasira-sira dahil sa hindi tamang paraan na pagtuturo o tanggap ng mga payo ng mga magulang sa mga anak, unang anak sa magulang. Ito po ay sana'y makakatulong sa atin na magbigay ng konting kaalaman, idea kung paano tamang paraan mapatibay yung bawat pamilya. Nawa subaybayan nyo to ng maayos, pakinggan nyo, share nyo sa iba, dahil dito ay malalaman ninyo na kung paano ang tamang paraan sa pag-aalaga ng mga anak. Meron po tayong batayan na minsan nakikita natin na mga anak ay hindi na sumusunod sa mga magulang, sa mga payo ng mga magulang. Naging matigas yung ulo, gaya ng sikat na awit ni Capri de Aguilar na Anak. Diyan po ay naging suwail yung anak. Bandang huli nagsisi sa kanyang pagiging suwail, umiyak yung magulang. Hindi nawa umantong sa ganun bawat pamilyang Pilipino. Pero hindi lang naman yung anak dyan ang may kakulangan. Kung napansin nyo sa awit, naintindihan nyo, meron ding kakulangan at pagkamali dyan ang mga magulang. Mamaya malalaman nyo yan pag inisa-isa na natin yung bawat letra dyan sa kanta ni Caprede na Anak. Sige, umpisa natin mga ka-syoso sa unang bahagi ng awit, sa unang stanza. Yan lang naman yung masyadong may maraming hindi naman mali, pero hindi sila dyan nagtutulungan. Halimbawa sa unang linya dyan, nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. Pagkasilang mo, tuwang-tuwa yung magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. Paano naman naging ilaw yung kamay? Simbolika lang to mga kausyoso. Yung kamay nagsisimbolo sa gabay. Siguro dahil kung yung bata saan niya gusto pumunta, diyan naman yung nanay o akay-akay yung anak gamit ang kamay para makapunta doon. Yun ay nagsisimbolo sa ilaw yung kamay. Wala naman tayong problema dyan. Tama naman yun. Sa susunod ay kamay nila ang iyong ilaw, at ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin. Dito na meron na silang problema dahil hindi na nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Siguro kulang to sa
seminar. Hindi na ito na seminar, hindi nakadalo sa mga seminar. Kulang sa kaalaman. Kaya ito, hindi nila alam kung anong gagawin nila, kung paano nila alagaan yung kanilang anak. Diba nagkaroon na sila ng problema dito? Di malaman ang gagawin, minamasdan pati pagtulog mo. Dito, may mali rin. Kasi, habang tulog yung anak, ayan sila, gising sila, minamasdan yung anak. Dapat, ang gagawin nila, kung tulog yung kanilang anak, dapat, natutulog din sila. Pero hindi natin sila masisisi, kulang sila sa alam. Hindi nga nila alam yung gagawin nila. Dapat kung tulog yung anak mo, tulog ka rin. Para pagkagising nila, gising ka rin. Natutulog yung anak mo, gising ka. Pag tulog mo, gising siya. O di, gising ka rin. Paano ka makakatulog? Di, tuloy yung lalabas dyan, puyat ka. Diba? Kaya, dapat, yun ang tamang gawin ng mga ina. Paano nilalagaan yung kanilang anak. At sa gabi, napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. Dito na, nagpapakita na puyat na yung ina, kulang sa tulog. Tapos, napupuyat na siya sa kakatimpla ng gatas ng kanyang anak. Pero kung napansin nyo, nasaan na yung ama? Parang ina lang yung nag-aalaga sa kanilang anak. Baka magising yung ama at sasabihin niya, kasi trabaho naman niya yan yung pag-alaga sa aming anak. Kailangan ko magpahinga, kailangan ko matulog dahil sa umaga may trabaho ako. Bakit? Sa umaga ba walang trabaho yung ina? Mas marami pa nga silang trabaho, di ba? Mag-aalaga sa mga bata, maglinis ng bahay, maglaba ng mga damit, asikasuhin pa yung gamit ng kanyang asawa. Di mas marami yung ginagawa ng ina. Yung asawa, habang yung asawa ay tulog. Kaya kailangan tulungan po natin yung ating mga asawa sa pag-aalaga sa ating mga anak. Pareho lang naman tayo na napupuyat. Kailangan nila yung tulong mo. Tapos ikaw ay tulog ka ng tulog. Kaya sino yung ina na hindi mapupuyat dyan? Diba? Kaya dito mo makikita na hindi sila nagtutulungan na mag-asawa. Puyat na yung ina, tulog pa yung asawa. Diba, bago tayo ikasal, meron tayong pangako sa isa't isa na kahit anong mangyari, magdadamayan sa hirap o ginhawa, for better or for worse, till death do us part. Gaya ng awit ng Black Eyed Peas. Diba? Mahal mo yung asawa mo, dapat tulungan mo. Dun sa awit ng Black Eyed Peas, sinasabi dyan na sa awit na where is the love? Paano mo ba kita yung pagmamahal mo sa asawa mo kung hindi mo naman siya tinutulungan? Mayroon kang maitutulong pero ayaw mo. Kasi sabihin mo sa sarili mo, pagod ka. Pagod ka, pero bakit minsan pag meron kang kailangan sa asawa mo, kahit gabing-gabi na, nag-overtime ka pa? Diba? Kaya sana magising yung mga asawang lalaki, lalong-lalo na kung meron ko yung mga maliliit na anak, dapat tulungan natin yung ating mga asawa. Hindi lang sila yung lagi nag-aalaga sa ating mga anak. Ginawa nyo yun, dalawa kayo, pero pagdating sa
pag-aalaga, parang sila lang yung may responsibilidad. May karugtong pa eh. Ito pa. Medyo ano kaya ang damdamin natin dito sa sunod natin. At sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ayan. Diba? Puyat na yung asawa, pero ang asawang babae, pero yung asawa niyang lalaki, tuwang-tuwa pa. Hindi niya tinutulungan yung kanyang asawa dyan sa awit, pero marami namang asawang lalaki na tumutulong sa kanya-kanyang mga asawa. Salot tayo dyan, kasi ganyan naman talaga yung dapat. Hindi natin pababayaan yung ating mga asawa. Dapat natin silang damayan ano man ang kanilang ginagawa. Kung andyan lang naman tayo na may pwede tayo makakatulong, diba? Kaya sa ating mga pinadyan, nawa may share nyo to sa iba, nakarating nyo, makapagbigay tayo ng kaalaman. Magising din yung mga asawang lalaki na makakatulong din sila sa kanya-kanyang mga asawa upang matiwasay yung pamumuhay sa araw-araw. Hindi yung isa lang yung nahihirap tapos yung isa walang pakialam. Diyan sa bandang huli ng awit, diyan nagsasabi na nagsisisi na sila kasi mali naman sa umpisa kaya hanggang dulo mali yung kahinatnan. Kaya ituwid natin yung mga pagkakamali. Sana may mga napulot yung kunting aral na makakatulong sa inyo, mapatatag pa yung inyong bawat sambahayan, bawat pamilya, upang masaya tayong lahat. Salamat sa pagsubaybay, sa mga nanonood. Sana sa susunod naming video content, mapanood natin, i-share natin sa iba, dahil kailangan itong i-share para makabigay rin to, makatulong tayo sa iba. Salamat.